Ng mga panahong ito, nagsisimula pa lamang sa larangan ng panggagamot si Guillermo. Sa ilalim ng pagtuturo ng ama na si Mang Roman, kilala ito sa kanilang bayan bilang isang magaling na albularyo. Sa anim na magkakapatid, si Guillermo lang ang kinakakitaan niya ng interes sa kanyang ginagawa. Kaya nagpasya si Mang Roman na turuan ito. Nagsimula ang binata sa simpleng panghihilot at pagtatawas hanggang sa lumalim na ang kaalaman. Nagagawa na din niyang magbatak ng dunga ng pasyente. Hindi nagtagal, kinilala din ito sa kanilang baryo, maging sa mga karatig na kabayanan. At dahil dumadami ang pasyente, ninais ni Guillermo na magkaroon ng karagdagang kaalaman sa panggagamot. Ay, parang lalo nang dumadami ang nagpapagamot sa atin. Kung minsan, may mga nakakaengkwentro pa ako matataas na uri ng karamdamang likha ng mga elemento. Natatakot akong balang araw, hindi ko na makayanan gamutin ang mga ganong uri ng sakit. May paraan po ba para mapataas ang antas ng kakayanan ko, Tay? Tanong ni Guillermo. Tama ka nga anak. Sa palagay ko, kailangan mo nang itaas ang antas ng kaalaman mo sa panggagamot. Halika at may papakita ko sa iyo. Pero Guillermo, binabalaan na kita. Maaaring maging mapanganib ang mga gagawin mo kaya inuunahan na kita. Piliin mo lang ang angkop na kakayanang matututunan mo. Tugon ni Mang Roman. Kaagad silang pumasok sa loob ng silid. Pagkarating doon, inilabas ng matanda ang isang itim na libro. Iniabot niya ito kay Guillermo at nagwika. Ang librong yan ay nagtataglay ng mga pamamaraan para mapataas ang antas mo sa panggagamot. Pero inuulit ko Guillermo, piliin mo lang ang mga nararapat at angkop na kagamitan. Wika ni Mang Roman. Kaagad namang binasa ng binata ang libro. Buong gabi niya itong pinag-aralan. Naglalaman ito ng mga paraan kung paano makakahukay ng mga mutya. Kagaya ng mutya ng puso ng saging, bulaklak ng kawayan, mutya ng bulaklak ng niyog, at marami pang iba. Ngunit ang mas nakakuha ng atensyon ni Guillermo, ang pagkuha ng bertud ng pusa. Nakasaad sa libro na kapag nagtagumpay siyang makuha ang bertud, magkakaroon siya ng 9 na buhay at kakayanan ng isang pusa. Pinag-aralan niya itong mabuti. Noong una ay nagdadalawang isip pa siyang gawin. Ngunit may kung anong nag-uudyok sa kanya para kunin ang bertud. Kaagad niya itong tinanong sa ama. Nagulat naman ang matanda. Ano ka mo? Bertud ng balat ng pusa ba? Aba Guillermo, masyadong mapanganib ang bertud na yon. Wala pa mula sa angka natin ang sumubok kunin ng ganyang gamit. Kaya kung ako sa'yo, ititigil ko na ang pag-aambisyon mo. Wika ni Mang Roman. Sa kabila ng sinabi ng ama, pursigido si Guillermo na kunin ang bertud. Hinantay niya ang mahal na araw at eksaktong Huwebes Santo ng hating gabi. Nakahanap siya ng isang itim na pusa. Walang pagdadalawang isip niya itong hinuli at sinilid sa sako. Hinantay niyang mag-alas 3. Isinagawa niya ang ritual ng pagkuha ng bertud. Gumawa si Guillermo ng isang bilog sa lupa sa pamamagitan ng apog at asin.
alinsunod sa mga nakasaad sa aklat na binigay ni Mang Roman. Itinali niya ang 4 na paa ng pusa. Ginilitan ito sa leeg. Mabilis niyang ikinalat ang dugo ng pusa sa gitna ng ginawang bilog. Nagsambit ng mga orasyon mula sa libro. At nang makumpleto niya ang dasal, kaagad niyang sinugatan ng pulso at pinatak ang sariling dugo sa gitna ng bilog. Matapos itong gawin, kaagad niyang binalatan ng itim na pusa. Isinagawa niya ang huling bahagi. Kinain ni Guillermo ang puso nito bilang pagsasara ng ritual. Halos masuka ang binata ng mga sandaling iyon. Ngunit hindi siya nagpadaig. Pilit niyang pinigilan ang sariling maduwal. Hanggang sa sumapit ang 6:00, kinuha niya ang balat ng itim na pusa at binalot sa itim na tela. Sa pag-aakalang tapos na ang mga pagsubok, kaagad siyang naghanda upang umuwi. Pero papatayo pa lamang si Guillermo, bigla na lang may kung anong nilalang na sumipa sa kanya. Nang lingunin niya ito, halos lumundag palabas ng katawan ni Guillermo ang kaluluwa. Isang napakalaking itim na nilalang ang nakatayo sa kanyang harapan. Nagliliwanag na mistulang baga ang mga mata nito. At naaninag din ng pinata ang 2 nitong mahabang sungay at buntot. Isang demonyo ang nakikita niya ng mga sandaling iyon. Halos hindi makakilos si Guillermo dahil sa sobrang takot. Hanggang sa nagsalita ang nilalang. Isa na namang kaluluwa ang mapupunta sa aming kaharian. Alam mo ba ang kapalit ng kapangyarihang hinahangad mo? Ang kaluluwa mo, bata! Wika ng demonyo. Pinagsakluban ng langit at lupa si Guillermo ng mga sandaling yun. Hindi naman nakasaad sa itim na libro. Nakaluluwa niya ang kapalit ng bertud. Ngunit huli na ang lahat dahil hindi na niya pwedeng bawiin ang ritual. Dagdag pa ng nilalang. Matapos siyang mamatay ay didiretso ang kaluluwa niya sa impyerno. Matapos itong sabihin ng demonyo, kaagad nawala ng malay si Guillermo. Nagising na lang ito nang marinig ang boses ng ama. Talagang hindi nakikinig sa akin itong anak mo, Sita. Tignan mo ang ginawa niya sa sarili niya. Kabilin-bilinan kung wag na wag niyang susubukang kunin ang bertud, ngunit ayan. Ay nako, pagsabihan mo nga yung anak mo. Wika ni Mang Roman. Kaagad namang pumangon si Guillermo at tinanong ang ama kung paano ito nakauwi. Ngunit sa halip na sumagot, pinili nitong lumabas ng silid. Guillermo, ano ba naman kasi ang pinagagagawa mo? Binawalan ka na nga ng tatay mo, aba. Tinuloy mo pa din. Siya nga pala, nakita ka daw niya sa gubat. Nakahilata sa lupa na dilat ang mga mata. Wika ng ina. Pinalipas na lang ng binata ang galit ng ama. Maging si Mang Roman. Wala na ding magagawa pa. Ngunit kahit alam ni Guillermo na nagawa niyang tapusin ang ritual para makuha ang bertud, hindi niya alam kung matagumpay ba niyang napagana ito. Hanggang sa isang araw, nagkaroon siya ng hindi sinasadyang pagkakataon upang masubukan ang kakayanan ng bagong bertud. Mag-aalas 4 ng hapon ng mga sandaling iyon. Habang papauwi si Guillermo, nang makasalubong niya ang isang babaeng tumatakbo. Sa likod nito ay may isang lalaking humahabol sa kanya. May dala itong itak. Napakalapit na nito sa babae kaya naman
Sinubukan ng binatang sanggain ang pagtaga ng lalaki. Sa kasamaang palad, tinamaan siya sa leeg. At nang makita ng lalaki na si Guillermo ang nataga niya, kagad itong kumaripas ng takbo. Sa sobrang takot ng babae ay nahimatay na ito. Samantalang si Guillermo naman, nag-aagaw buhay na. Unti-unting nawala ang liwanag sa paningin hanggang sa tuluyan na itong nagdilim. Ngunit ilang minuto ang nakalipas. Naramdaman ng binata na binubuhat siya ng ilang kalalakihan papunta sa kanilang tahanan. Dali-dali siyang bumalikwas dahilan para mabitawan siya ng mga ito. Isa sa mga kalalakihang nagbuhat sa kanya ay ang pinsan na si Lorenzo. Dahil sa sobrang pagkagulat, nagtakbuhan ang mga lalaki at naiwan silang dalawa ng pinsan. Anak ng... Aray, ang sakit ng balakang ko. Bakit naman nila ako binitawan? Tanong ni Guillermo habang hawak ang likuran. Aba malamang matakot sila dahil ang alam nila patay ka na eh. Nakita ka naming duguan sa tapat ng bahay nila Mang Amboy. Sabi ng asawa niya, nataga ka daw eh. Tugon ni Lorenzo. Biglang naalala ni Guillermo ang tungkol sa tanga na bertud. Napangiti ang binata habang hawak ang leeg na tinamaan ng itak. Hoy Manong, aba, para kang baliw dyan ah. Tumayo ka nga at na makapagpalit ka ng damit. Ano ba kasi talagang nangyari sa'yo? Tanong ni Lorenzo. Di ko din alam minsan. Tsaka hindi ako sigurado kung anong nangyari sa akin eh. Ang alam ko lang, tinaga ako ni Alan kanina. Tugon ni Guillermo. Sa kabila ng kaganapan na hindi pa din siya kumbinsido kung talaga bang gumagana na ang kapangyarihan ng bertud. O baka imahinasyon niya lang ang lahat. Ngunit pinatunayan ito ng ilang nakasaksi ng pangyayari. Idiniklara nilang patay na si Guillermo ng mga sandaling iyon. Ngunit ang kinagulat ng lahat, nang muli itong mabuhay. Nakaabot kay Mang Roman ang nangyari, kaya kagad niyang kinausap si Guillermo. Guillermo, sabihin mo sa akin, ano ang totoong nangyari nung araw na tinaga ka ni Alan? Tanong ni Mang Roman. Pinilit ng binatang isipin ang mga naganap ngunit hindi niya mapagtagpi-tagpi kung paano siya nabuhay sa kabila ng natamong pinsala. Di ko din po alam tay. Ang alam ko lang, naramdaman ko po yung pagbaon ng talim ng itak sa leg ko. Tsaka bakit pa natin po problemahin yun tay? Importante buhay pa ako. Tugon ni Guillermo. Wala nang nagawa si Mang Roman. Pinili na lang nitong manahimik dahil alam niya sa sarili. Ang dahilan ng muling pagkabuhay ng anak ay ang bertud ng balat ng pusa. At kahit anong paliwanag ang gawin niya ay hindi pa din kumbinsido si Guillermo. Hanggang sa ikalawang pagkakataon, muling napatunayan ng binata na gumagana ang bertud na nakuha. Isang gabi, habang nakikipag-inuman sa mga kaibigan, hindi sinasadyang nagkaroon ng maliit na pagtatalo. Dahil lasing na hindi na nila napigilan ang mga sarili at nagkagulo. Tiyempo naman na may barilang isa nilang kasama. Si Guillermo ang napagdiskitahan nito. Walang sabi-sabi. Ipinutok niya sa dibdib ng binata ang dalang armas. At dahil napakalapit ng distansya nito kay Guillermo, tumilapon ang katawan ng binata at bumagsak sa lupang wala ng buhay. Kagaya ng unang nangyari sa kanya. Walang sabi-sabi itong bumangon
at halos mawala ang kalasingan ng mga kainuman nang makita nila ang nangyari kay Guillermo. Kagad tumayo ang binata at kinapa ang dibdib. Tinignan pa niya ito kung may sugat o wala. Ngunit maliban sa mantsa ng dugo at butas sa damit, wala siyang nakitang sugat. Kinapa niya ang bewang dahil naalala ng binata na doon niya itinali ang balat ng pusang itim para hindi ito mahulog. Tsaka pa lang niya napagtanto na nagawa niyang paganahin ang bertud ng balat ng pusa. Simula ng araw na yon, naging mas kampante si Guillermo. Nagsimula na ding magbago ang pag-uugali. Naging mataas ang tingin sa sarili. At dahil na din sa mga balitang kumakalat tungkol sa kanya, kinatakutan siya ng mga tao sa baryo. Walang sino man ang nanghas na magsalita ng masama laban sa kanya. At sa tuwing makikita itong naglalakad sa daan, kusang tumatabi ang mga tao. Napapangiti na lang si Guillermo sa nangyayari na tila nagugustuhan pa niya ito. Naging sentro din siya ng basag ulo sa karatig baryo. At ilang beses nalagay ang buhay ng binata sa tiyak na kamatayan. Pero patuloy lang siyang nabubuhay. Hanggang sa isang araw, pinagsabihan siya ng ama dahil sa pagmamalabis na paggamit sa bertud. Guillermo, binasa mo ba ng mabuti ang tungkol sa bertud na hawak mo? Ayon sa itim na libro, meron ka lamang siyam na pagkakataong bumalik sa mundo ng mga buhay. At kapag naubos na ito, alam mo na kung ano ang mangyayari kaya wag mong sayangin yan. Wika ni Mang Roman. Tumango naman si Guillermo bilang pagpapakitang nakikinig siya sa ama. Ngunit sa paglipas ng mga araw, naging kakaiba ang pag-uugali ng binata. Mas lalo itong naging mayabang dahil sa taglay na kakayanan. Kung minsan, may narinig pang sumpong ang mga magulang na si Guillermo mismo ang nagsisimula ng gulo. At ilan sa mga kinasasangkutan niya ay kadalasang may namamatay. Maliban sa mga engkwentro sa kapwa-tao, nakasagupa din siya ng isang malalakas na albularyo. Nagawa nitong bawasan ang buhay ni Guillermo. Ni hindi man lang niya nagawang gumante sa manggagamot. Kaya hinanap niya ito at ipinangako sa sariling hindi titigil hanggat hindi nakakaganti. Hanggang sa mag-cross muli ang landas ng dalawa. Nang minsang mapadaan si Guillermo sa tapat ng tahanan nito, sakto namang nanggagamot si Pilong. Kagad pinasok ni Guillermo ang tahanan. Laking pagtataka niya dahil sa kabila ng nangyaring alitan. Nagawa pa din siyang tanggapin ito bilang tao sa sariling pamamahay. O Guillermo, ikaw pala. Halika tumuloy ka. May tutulong ba ako sa'yo? Sandali lang at tatapusin ko lang ang pasyente ko. Wika ni Pilong. Naupo sa isang sulok si Guillermo at habang tinitignan niya si Pilong, nagiinit ang ulo niya. Akmang tatayo na sana bigla namang may dumating na mag-asawang may bitbit na batang lalaki. Lantang gulay na ang batang yon. Ngunit nakikita ni Guillermo ang determinasyong mabuhay sa mga mata nito. Nagulat si Guillermo nang biglang magsalita si Pilong. Tignan mo ang batang yan, Guillermo. Sinisikap niyang mabuhay sa kabila ng katotohanang imposible nang mangyari. Dahil tinaningan na ng mga doktor ang buhay niya. Dinadala na lang siya dito ng mga magulang niya sa pag-asang magawan ko ng paraan. At kahit papano ay maduktungan pa ang kanyang buhay. Samantalang ikaw, nabiyayaan ka ng kakaibang haba ng buhay. Dapat gamitin mo yan sa maayos.
Tandaan mo, Guillermo, kahit gaano pa kadami ang buhay ng tao, isang beses pa din tayong dadaan sa mundong ito. Wika ni Pilong. Bigla namang napagtanto ng binata na ilang beses na niyang sinayang ang buhay. 7 beses na siyang namatay at 2 na lang ang natitirang pagkakataon. Kaagad siyang lumabas ng tahanan ni Pilong. Naisip niyang tama ang sinabi ng manggagamot. Sa kalagitnaan ng paglalakad, bigla niyang naalala ang ama. Kaya naman dali-dali siyang bumalik sa loob ng tahanan ni Pilong. Pilong, gusto ko sanang makatulong. Halika, dalhin natin ang bata kay tatay. Baka may maitulong siya sa kalagayan niya. Wika ni Guillermo. Hindi na nagsayang pa ng oras si Pilong. Kaagad na silang pumunta sa tahanan nila Guillermo. Sakto namang walang pasyente ang ama, kaya kaagad silang naharap nito. Tay, ang batang ito ay tinaningan na ng mga doktor. Pero naniniwala ako, tay. Walang sino man ang makakapagtakda kung hanggang kailan tayo mabubuhay sa mundo, maliban sa Panginoon. Kaya hinihiling ko po sa inyo, tay. Baka may magawa po kayo para kahit papano maduktungan ang buhay ng bata. Wika ni Guillermo. Pasikreto niyang kinausap ang ama. Laking gulat nito sa sinabi ng binata. Aba teka anak, kung tinakda na ang hangganan ng buhay ng isang tao, wala na tayo magagawa doon. Alam mo naman yun ah. Pero teka, sandali lang at titignan ko kung may magagawa pa tayo. Tugon ni Mang Roman. Natuwa ang ama dahil sa wakas natauhan na ang anak at bumalik sa dati nitong ugali. Makalipas ang ilang saglit, lumabas ito sa silid ng nakangiti. Guillermo, may paraan para maduktungan ang buhay ng bata. Wika ng ama. Magandang balita yan, tay. Sige po, sabihin niyo kung ano ang dapat gawin. Tugon ni Guillermo. Ngunit nabura ang ngiti sa kanyang mukha nang marinig ang sinabi ng ama. Kailangan may isang taong magsasakripisyo ng buhay na hindi humihingi ng anumang kapalit. Kailangan hindi din siya kadugo ng pasyente. Wika ni Mang Roman. Napaisip si Guillermo sa sinabi ng ama hanggang sa naalala ang kanyang tangang bertud. Nabasa niya sa aklat ni Mang Roman na maaaring magpasa ng buhay ang taong may tangan ng bertud ng pusa. Dali-dali niyang kinuha ang balat ng pusang nakatali sa bewang niya. Pumunta sa kanilang pasyente. Ngunit pinigilan siya ng ama. Dahil sa sandaling gamitin ng kakayanan ng bertud, maaari niyang makalaban ang gabay nito. Alam ni Mang Roman na isang demonyo ang gumagabay sa bertud ng itim na pusa. Hindi mo pwedeng gawin yan anak. Dahil kailangan mo munang patayin ang demonyong gabay ng bertud bago mo maipasa ang buhay mo sa bata. Wika ni Mang Roman. Nagkaroon ng pagdadalawang isip si Guillermo. Ngunit bigla ding sumagi sa isipan ang mga walang kwentang bagay na ginawa. Napagtanto ng binata na sinayang niya ang 7 pagkakataong ibinigay sa kanya ng bertud. At ngayong 2 na lang ang natitirang buhay. Nais niya itong gamitin sa tama. Kung yun po ang kailangan kong gawin, tay, gagawin ko po. Pasensya na kayo kung naging sakit ako ng ulo para sa inyo ni nanay. Napag-isip-isip ko lang na mas karapat-dapat ang batang ito sa buhay na ipinagkaloob ng bertud. Kaya malugod ko pong ipinagkakaloob sa kanya ang natitirang buhay ko. Wika ni Guillermo.
Kaagad siyang nagpaalam sa ama. Sinabihan ng pasyenteng antayin siyang bumalik. Sumang-ayon naman ang mga ito. Wala na ding nagawa ang ama dahil buo na ang pasya ng binata. Nagpunta si Guillermo sa likod ng bahay at nagsagawa ng ritual ng pagtawag. Sinamo niya ang demonyong gabay ng Bertud. Ilang sandali lang ay nagpakita ito sa kanya. Ano, Guillermo? Handa ka na bang sumama sa akin? Kaagad na tanong ng demonyo. Oo, handa na ako. Pero sa isang kondisyon. May dalawa pa ako nalalabing buhay, di ba? Gusto ko ipagkaloob ang isa sa pasyente ko. Pagkatapos, kusa na ako sasama sa iyo. Tugon ni Guillermo. Kagad namang natawa ang demonyo at muling nagsalita. Makikipagkasundo ka sa isang kasunduang matagal mo nang nilagdaan. Sa palagay mo, papayag ako? Pagmamayari ko na ang kaluluwa mo nang mga sandaling sinamo mo ang bertud ng siyam na buhay bata. Wika ng demonyo. Habang nag-uusap ang dalawa, napaisip si Guillermo. Alam niya sa sarili na isa lang ang paraan para magawa niya ang nais sa nalalabing buhay. Ito ay ang patayin ng demonyo. Ngunit sa gagawin niya, nangangailangan ito ng isang sakripisyo. Nang mga sandaling yon, iisa na lang ang iniisip ng binata. Iyon ang buhay ng pasyente. Kaya walang pagdadalawang isip niyang kinalaban ng demonyo sa pamamagitan ng isang ritual na tinuro sa kanya ni Mang Roman. Naglabas ng kutsilyo si Guillermo at iniwa ang pulso. Gamit ang dugo, gumuhit siya ng 2 pentagramo sa kanyang palad. Ang ritual na gagawin niya ay maaaring magkulong sa demonyo at makawala siya mula sa kasunduan nila nang hindi binabawi ang bertud. Laking gulat ng demonyo nang makita ang ginagawa ni Guillermo. Inaalay nito ang isa sa 2 natitira pang buhay upang ikulong ang gabay mula sa impyerno. Anong ginagawa mo? Wala kang utang na loob. Binigyan kita ng kapangyarihan at ito ang igaganti mo sa akin. Sigaw ng demonyo habang pilit na kumakawala sa kadenang gawa sa dugo ni Guillermo. Manahimik ka lang at bumalik sa impyernong pinanggalingan mo. Tugon ng binata, sabay sarado ng mga palad. Matapos yun, naglaho ang demonyo sa harapan. Ngunit nawala naman siya ng malay. Ito ay isang palatandaang nababawasan ng kanyang buhay. Nang magkamalay siya, kaagad siyang pumunta sa pasyente at kinausap ito. Umupo siya sa tabi ng nakahigang bata habang hawak ang bertud ng balat ng pusa. Gusto ko makabawi sa lahat ng pagkakamali kong ginawa. At sana, maging sapat ang buhay ko para magpatawad ako ng mga taong napinsala at nasaktan ko. Gusto kong ingatan mo ang buhay na ibibigay ko sa'yo. Mabuhay ka sa panig ng katarungan. Tumingin si Guillermo sa ama at nakita niyang nakangiti ito habang nangingilid ang luha sa mga mata. Alam ni Guillermo na tanggap na ng mga magulang ang kahihinatnan sa oras na ipahawak sa bata ang balat ng itim na pusa. At nang iabot niya ito sa pasyente, biglang umangat ang katawan nito at unti-unting nakaramdam si Guillermo ng paghugot ng hininga. Ilang sandali pa ang lumipas. Tuluyan nang nawalan ng malay ang binata. Kasabay nito ang pagkilos ng kamay ng pasyente. Laking gulat ng mga magulang ng bata dahil bigla itong bumangon. Di naman ipilong ang pulso ni Guillermo at kagad niya itong diniklarang patay.
Samantalang si Mang Roman naman, sa halip na malungkot ay pinagmalaki pa nito ang ginawa ng anak. At dahil sa mga kaganapang yun, kinilala ang kabayanihan ni Guillermo. Nawala na ang takot sa kanya ng lahat. At sa mismong burol ng binata, napakadaming dumalaw. Kasama na dito ang pasyenteng bata na pinagkalooban niya ng bertud ng balat ng itim na pusa.